Ngayong araw, biglang kinansela ni Pangulong Donald Trump ng US ang biyahe ni na Steven Witkoff at Jared Kushner sa Islamabad, Pakistan dahil sa posisyon ng Iran sa usapang kapayapaan. Dahil dito, muling nabigo ang panibagong pagtatangka ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ngayon, nananawagan ang mga senador at republikano kay Trump na ipagpatuloy agad ang pambobomba sa Iran at simulan ang paglusob sa lupa dahil hindi mas mabuti ang bagong rehimen sa Tehran kaysa sa dati. Ngunit maaari ring may kinalaman ang muling pagkabigo ng negosasyon sa katotohanan sa isang paraan, o iba pa ay nakisali na sa sigalot ang Rusya at China. Una, sinabi ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang pandabas ng Iran na kailangan niyang kumonsulta sa Oman at Rusya para sa koordinasyon ng bilateral na usapin at konsultasyon sa mga problema sa Golpo ng Persia ilang minuto bago kanselahin ni Donald Trump ang negosasyon. Samantalang, ang Estados Unidos ay nagpasya na umatake sa paraang pang-ekonomiya. At nagpatupad sila ng mga sanksyon laban sa langis ng Iran at mga refinery ng langis at sea na tumatanggap ng langis na ito. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, mag-comment sa ilalim, at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, kahit nitong mga nakaraang araw ay muling nagkaroon ng pag-asa sa negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Noong Sabado, Abril 25, biglang kinansela ni Pangulong Donald Trump ang biyahe ni na Steve Witkoff at Jared Kushner papuntang Islamabad para sa negosasyon. Inasahang makikipagkita ang mga sugo ni Trump kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi para malampasan ang diplomatikong pagkakabalaho at pasiglahin ang pagbuo ng kasunduan. Ngunit sa huli, sinabi ni Trump at ikinuwot ko na ipadala sila sa 18 oras na biyahe ay masyadong matagal sa kasalukuyang negosasyon. Pwede namang gawin ito sa teleponyo. Pwedeng tumawag sa amin ang mga Iranian kung nais nila. Hindi kami pupunta roon para lang umupo. Nang tanungin kung muling sisimulan ang digmaan, sagot ni Trump, hindi. Hindi yon ang ibig sabihin. Hindi pa namin pinag-iisipan. Nasa amin ang lahat ng alas. Hindi kami pupunta roon para lang mag-aksaya ng oras. Pero medyo iba ang pananaw ng mga Republikano. Naalala mo siguro na malapit na matapos ang 60 araw na palugit kung kailan pwedeng maglunsad ng digmaan ng Pangulo ng Estados Unidos kahit walang pahintulot ng Kongreso. Dahil dito, hinikayat ni Roger Wicker, pinuno ng komite sa militar ng Senado, si Pangulong Donald Trump na ituloy ang pag-atake sa Tehran. Ayon sa kanya, ang mga radikal na tagapagmana ng napatay na kataas-taasang leader na si Ali Khamenei ay hindi susunod sa mga pangako o kasunduan. Narito ang kanyang sinabi. Время переговоров с иранским режимом. Tapos na. Dapat utusan ng punong komandante ang mga bihasang general na tapusin ang pagwasak sa sandatang lakas ng Iran at alisin ang natitira sa kanilang nuclear program. Ito lang ang paraan para matiyak ang katatagan sa rehiyon. Pagkatapos nito, nagsimulang umiwas ang Iran. Dumating sa Pakistan si Abbas Araghchi, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, nitong Biyernes, pero agad niyang nilinaw na walang planong makipagkita ang mga opisyal ng Iran sa mga kinatawan. Bakit ko sinabing siya mismo? Kasi pagkatapos ng mga alitan sa loob ng Iran, ang pinuno ng parlamento na si Ghalibaf na nakipag-usap din sa Estados Unidos kasama si Abbas Araghchi ay biglang di umano'y kusang loob na umatras bilang negosyador kahapon. Malinaw na pinigilan siya ng korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko sa diplomasya dahil pinaghihinalaan nilang masyado siyang malambot. Mahalaga na nagkakaroon na ng kaalyado ang Iran at habang tumatagal, mas mahirapan si Trump makipagkasundo. Ang punto ay ito. Si Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na tumanggi noon sa negosasyon sa mga Amerikano, ay nagsabing kailangan na niyang talakayin ang lahat ng mungkahe para sa mapayapang pag-aayos sa gitnang silangan kasama ang mga Ruso at taga-Oman. Diretsahan niyang sinabi na pagkatapos ng Pakistan, pupunta siya sa Rusya para kumonsulta. At sasabihin ninyo, matagal na bang kaalyado ang Rusya? Oo, pero dati hindi naman ito kasali sa negosasyon. Ngayon, tagapayo na siya. Tinamaan din ng Estados Unidos ang China dahil sa suporta nito sa Iran. Noong Martes, paalala ko lang, sinabi ni Trump na nakatanggap ang Washington ng isang regalo mula sa China nang inspeksyonin ang nadeteng barkong Tuska. Misteryosong pahiwatig ito ni Trump na binigyang kahulugan ng ilan.
bilang pahiwatig sa mga padalang militar mula China para sa Tehran. At yung mga nakasubscribe sa aking YouTube channel, alam na alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Napag-usapan na natin yan nung unang araw matapos mahuli ng mga Amerikano ang barkong Tuska ng Iran. Ang barkong ito ay umalis mula sa isang pantalan sa China na kinakargahan ng mga chemical. Yung chemical na yon ang kailangan para gumawa ng solid fuel ng misail ng Iran. Nalaman natin na yon na nagpatupad ang administrasyon ni Trump ng parusa laban sa mga tanker ng Iran, kabilang ang 40 kumpanya ng pagpapadala at mga barkong nagdadala ng langis ng Iran. Mas interesante ang balitang ito, lalo na ang isang bahagi nito. Inanunsyo ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang parusa sa Hengil Petrochemical Refinery. Isa ito sa mga tinatawag na independenteng oil refinery ng China na inilarawan ng ahensya ng Estados Unidos bilang isa sa pinakamahalagang kliyente ng Tehran. Ito ang unang parusa ng US laban sa China dahil sa suporta nito sa Iran sa digmaan. Magbibigay ako ng CP mula kay US Treasury Secretary Scott Bessent. Ipagpapatuloy ng kagawaran ng pananalapi ang pagbawas sa network ng mga barko, tagapamagitan at mamimili na ginagamit ng Iran sa pag-export ng langis sa mga pandigdigang pamilihan. Sinumang tao o barko na tumutulong sa mga supply ng Iran sa pamamagitan ng lihim na kalakalan at pagpupondo ay nangangganib na mapabilang sa blacklist ng Amerika. Kahit pinalawig ni Trump ang tigil putukan sa Iran, wala pa ring naging progreso ang mga diplomatikong pagsisikap nitong mga nakaraang araw. At mas maaga ngayong linggo, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na kakaunti na lang ang natitirang oras para sa magkakahiwalay na pampulitikang paksyon ng Iran upang magkaisa tungkol sa iminungkahing kasunduan. Pero sa ngayon, gaya na nakikita ninyo, wala pang nangyayari. Ngayon si Araghchi ay nakipagkita sa Islamabad sa punong ministro ng Pakistan at komandante ng sandatahan. At sa ministro ng Ugnayang Panlabas na nagsisilbing mga tagapamagitan sa pagitan ng mga panig. At sa mga pagpupulong, sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na inihiling ng Iran ang pagtanggal ng blokadang pandagat ng Estados Unidos bilang paunang kondisyon para sa negosasyon. Mga isang oras matapos umalis si Araghchi sa Islamabad, kinansela ni Trump ang biyahe ni Witkoff at Kushner. Sa huli, sinabi ni Araghchi, makikita natin kung seryoso talaga ang Estados Unidos pagdating sa diplomasya. Sa madaling salita, dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pichi sa paraang komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta para sa channel na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.